Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno sa Pilipinas man o sa Japan. Bagong Immigration at Visa Policy ng Japan 2026. Paano ito naaapektuhan ng bagong batas at ano ang ibig sabihin nito para sa mga dayuhan? Number 1. Ano ang pinakabagong pagbabago? Noong March 10, 2026, inaprubahan ng Cabinet ng Japan sa ilalim ng administrasyon ni na Prime Minister Sanei Takaichi ang malaking amendment o pagbabago sa Immigration Control and Refugee Recognition Act. Ito ang pinakamalaking revision ng batas mula pa noong 2006 at naglalayong baguhin ang paraan ng pagpasok, pananatili at pag-approve sa visa at residency para sa mga dayuhan. Number 2, mataas na pagtaas ng mga visa at residency fees. Isa sa pinakapansinin ay ang pagtaas ng maximum legal fees na pwedeng singilin para sa mga visa at residency procedures. Mga halimbawa ng pagtaas, residence status, renewal o extension. Ang dating maximum 10,000 ay pwedeng umabot hanggang 100,000 yen. Permanent residency application, ang dating maximum 10,000 yen, pwedeng umabot hanggang 300,000 yen. Exact fee ay madedetermine na pa ng Cabinet bago mag-March 2027. Hindi ito simpleng fee increase. Ito ay pagtaas ng cap o legal limit kung saan pwedeng itakda ang final price sa mas mataas na level kaysa sa dati. Number 3, bakit ginawa ang pagbabago? Letter A, administrative cost at populasyon ng dayuhan. Tumaas ng malaki ang bilang ng mga foreign residents ng Japan. Umabot sa mahigit 4.13 milyon noong katapusan ng 2025 at naging mahirap para sa gobyerno na pondohan ang pagproseso, personnel at iba pang murang gastusin sa sistema. Letter B, pagpapahusay ng sistema at seguridad. Bahagi din ito ng planong gawing mas maayos, organisado at secure ang immigration management ng Japan, lalo na ang mga bagong patakaran na mas maraming datos, mas malalim na pagsusuri at mas maayos na pagpapasya sa mga aplikante. Number 4, posibleng mga epekto sa mga aplikante. Mas malaking gastos sa visa. Ang pagtaas ng mga fees ay nangangahulugan na mas malaki ang gagastusin ng mga stage ng aplikasyon. Entry visa, renewal, permanent residency, ito ay magreresulta sa pagtaas ng cost para sa mga gustong magtrabaho, mamalagi ng matagal sa Japan. Letter B, mas mahigpit na screening. Bagamat hindi pinalawig ang mga visa categories mismo, mas binibigyang pansin ngayon ang compliance sa batas, regular na pagbabayad ng insurance at tax, at iba pang obligations ng mga foreign residents. Kaya sa renewal o status change, mas maraming dokumento at mas masusing pagsusuri ang inaasahan. Kung hindi maaayos ang record mo, halimbawa, hindi updated ang insurance o tax, posibleng mahirapan ka sa renewal process. Number 5, Pre-Entry Authorization System or JESTA. Bukod sa fee changes, may planong ipatupad sa Japan ang isang online pre-screening o travel authorization system na tinatawag na JESTA. Ito ay required bago makasakay ng flight papunta ng Japan. May maliit na bayad.
Halimbawa, 3,000 yen o $19 ayon sa ilang sources. Para sa mga visitors at maaaring palawigin pa sa iba pang short stay categories sa future. Ang layunin nito ay mas maagang ma-evaluate ang applicants at mas mapadali ang entry procedures sa border. Number 6, mga iba pang update sa immigration system. Mas striktong requirement sa naturalization. Ang proseso ng pagiging Japanese citizen o naturalization ay nagiging mas mahigpit. Ang required residency period ay ngayon 10 taon bago makapag-apply. Ito ay bahagi ng bagong strategy para mas kontrolado ang pagpapasya sa citizenship. Mas binibigyang pansin ang compliance. May ongoing policy discussion sa Japan na mula 2027, ang mga hindi nagbabayad ng National Health Insurance ay maaaring hindi makapag-renew ng kanilang visa o residency status kung hindi sila updated sa requirements. Number 7, positibo at negatibong pananaw. Ang positibong pananaw or government view makakatulong sa pagpapatatag ng immigration system, mas maayos at mas secure ang proseso, may pagkakataon pa ring pumasok ang mga legal at compliant applicants. Sa kabilang side naman, ang negatibong critics view, mas malaki ang magiging gastos para sa ilang applicants. Maaaring maging hadlang sa mga manggagawa o pamilya na hindi gaanong mayaman. May opinyon na hindi ito solusyon sa labor shortage, kung hindi compatible sa workforce needs. Number 8, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Kung ikaw ay nagpaplanong magtrabaho, mag-aral o mag-reside sa Japan, maghanda ng mas malaking budget para sa visa at renewal costs. Siguraduhing updated ang lahat ng tax insurance at iba pang legal obligations. Antabayanan ang full implementation ng JESTA system bago planuhin ang travel. Number 9, buod ng mga key points. Pinakamalaking reforma sa immigration law simula 2006. Ang fees pwedeng tumaas ng malaki, mula sa maliit na fees hanggang sa napakataas na maximum caps. Online pre-screening system or JESTA bago makapasok. Striktong compliance at mas mahigpit na evaluation. Naturalization at residency requirements mas pinalawak at mas demanding. Ang Japan ngayon, 2026, ay nag-shift sa isang mas maayos, mas strikto at mas mataas ang standards na immigration system. Hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng pumasok o magstay. Pero kailangan mo ng sapat na pera, maayos na records, at full compliance sa mga requirements. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin po sa tamang ahensya o autoridad at kung kailan po talaga i-implement ang pagtaas ng presyo ng visa. Marami pong salamat.